Sa mga bansang binubuo na 7,000 isla, ilan sa pinakamatinding hamon para sa ating mga kababayan ang ating araw-araw na paglalakbay at tumatawid sa malawak na katubigan. Bukod sa mahal at mabagal na transportasyon, dagdag kalbaryo rin ang masungit na panahon. Sa katunayan nga, dahil sa nagngangalib na alon, kaya naitala na rin ang iilang trahedya sa dagat. Isa sa mga hamon kung bakit gusto ng ating Pangulo mapag-ugnayin ang pangunahing isla na mayroon ng Pilipinas. Bagamat kapos sa budget, hindi naman ito naging hadlang para magsakatuparan ang iilang mga dambuhalang tulay na kukonekta sa magkahiwalay na mga isla. Ano-ano ang mga tulay na ito at gaano ito kahalaga at kailan ito posibleng pakinabangan ng ating mga mamamayan? Ito po ang mga tulay na kilometro ang haba at talaga naman abot langit ang ginhawa kapag natapos na ang paggawa dito. Kaya naman atin alamin at tuklasin ang 5 mahabang tulay na pinapatayo sa buong Pilipinas. 5. Ang panglima sa ating listahan ay ang Panguilby Bridge na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao. Taong 2018 ay sinagawa ang groundbreaking ceremony sa isa sa mga project ng bahagi ng Bilbil Bridge Program. Bagamat hindi kumpleto ang buong plano, sigurado naman ang gobyerno na may tatayo at may sasakatuparan ang matagal ng pinapangarap na proyekto. Disyembre nitong nakaraang taon na kumpleto ang pag-aaral at paggawa ng final na disenyo. Sa habang aabot ng 3.7 kilometers, tatawirin ang tulay na ito sa katubigan ng Panguilby mula Tangub City, Mintonio, Occidental hanggang Tangub del Norte. Sa halagang aabot ng 7.3 billion pesos, ang proyektong ito ay pupunduhan sa pamamagitan ng loan agreement sa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at Korean Export-Import Bank. Aasahan sa unang bahagi itong taon ay opisyal nang umpisahan ang construction sa dambuhalang proyekto. At kapag tuloy-tuloy na ang paggawa nito, ay tinatayang aabutin lamang na mahigit 3 taon bago matapos at magamit na ito ng publiko. Kapag matapos na ang paggawa nito, aasahan na mabilis at maginhawang biyahe mula sa 2.5 oras na ngayon ay aabutin na lamang ng ilang minuto. At kapag nagawa na ang Panguilby Bridge na ito, ang haba ng 3.7 kilometers, malalamangan na nito ang San Juanico Bridge sa kasalukuyang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. 4. Mula Hilaga, puntahan naman natin ang timog bahagi ng Mindanao kung saan itatayo ang pang-4 na tulay sa ating listahan. Ito ang Davao-Samal Bridge, ang tulay na mag-uugnay sa Samal at land ng mainland ng Mindanao. May mga positibo at mayroon naman negatibo kung matutuloy nga ba ang proyekto. Bukod kasi sa malaking posibleng magastos dito, tila magiging hamon din ang paggawa sa mismong proyekto. Pero sa henerasyon natin ngayon, tila wala na yatang posible, tulad na naman ng posibleng magkaroon ng commercial flight papunta ng buwan. Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Alam mo ba ang nakaraang buwan ng Enero ay formal ng pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at China ang commercial contract para sa paggawa ng Samal Island to Davao City Connector Project. Base sa nakapagkasunduan, magiging disenyo ng proyektong ito ay may kabuang haba na abot na 3.8 kilometers. May lapad itong katumbas ng 4 lanes at ang maganda dito ay toll-free ang itatayong kalsada. Ang main bridge ay may habang aabot ng 1.6 km tulad ng Cebu. Ang paggawa ng bridge ay kasalukuyang ginagawa sa Mactan Channel. Sa gitna ay mayroon itong kambal na tore na susuportahan naman ng lalakihang kable. Tinatayang aabot ng $400 million ang gagastusin sa buong proyekto. Kapag tuloy-tuloy ang paggawa dito at tinatayang aabutin lamang ng 60 months bago matuluyan ng magamit ng taong bayan.
Pag natapos na ang paggawa sa tulay na ito ay naasahan na ang paglago ng turismo at pag-asenso hindi lang sa Davao kundi sa maging sa buong Mindanao. Buti pa sa Luzon at Mindanao ay nandoon ang mga dabuhalang proyekto. E paano na lang kaming taga Visayas? Well, nagkakamali ka dyan sapagkat sa tulong ng mga pribadong kumpanya, matatapos na rin ang tulay na matagal nang minimithi ng mga taga Central Visayas. 3. Ang pangatlong tulay sa ating listahan ay ang Cebu-Cordaba Link Bridge na mga tagpuan sa Mactan Channel City. Ang proyektong ito ay may habang aabot ng 8.5 kilometers at ang lapad niya ay 4 lines at ang pinakamataas na bahagi ng tulay ay aabot ng 51 meters. Sa halagang aabot na 30 billion pesos, ito ang nagsisilbing kauna-unahan expressway na nagawa sa labas ng Luzon. Maliban sa mapapabilis nito ang biyahe papuntang gitwi ng Visayas, madagdag attraction din ito para sa Pilipinas. Bukod kasi sa pambihirang haba at nakakalulang taas, mapapansin din dito ang simbolo na mas magpapakilala pa sa probinsya. Tulad na lamang sa higanting tore ng cross na nagsisilbing pundasyon sa Bis Bridge. Ayon sa pinakahuling update, kumpleto na lahat ng piling work sa buong project. Naumpisahan na rin gawin ang naglalakihang pilot sa gitna ng tulay. Pag tuloy-tuloy ang paggawa dito ay inaasahan na bago matapos ang itong taon ay matatapos na ang paggawa sa buong proyekto. Ito ngayon ang tanong ng ating mga kababayan. Bakit tinawag na Longit Bridge ang Pangi Bridge? Ito ay mahigit 3 kilometers lang naman ang haba. Samantala, kung kukumpara dito sa CC Leaks ay nasa 8.5 kilometers. Well, ito siguro ang magandang sagot dyan. Ang Pangi B Bridge ay tulay na mahihantulad natin sa San Juanico Bridge, habang ang buong CC Leaks naman ay binubuo ng kalsada, viaduct at main bridge. Ang main bridge nito ay may haba lamang na aabot mahigit 390 meters. Ito po ang bahagi ng expressway na sinusuportahan ng dalawang higanting pilot sa gitna. Ano naman ang pinagkakaiba ng bridge at viaduct? Base sa napapansin natin sa larawan, masasabi nating viaduct ang isang daanan kung makikita mo na nasa ilalim ay maraming pilote na nakasuporta. Tulad na makikita mo sa Candaba at Pagudpod, Ilocos Norte. Kasaktong madadaanan naman ng higanting sasakyan pantubig. Habang ang tulay naman ay sinusuportahan lamang ng ilang naglalakihang poste sa ilalim. Kapansin-pansin din ang distansya ng bawat isa. Ang ating pangalawa sa listahan ay ang Panay Guimaras Negros Bridge. Ang tulay na magkukunikta mula sa mga isla ng Panay, Guimaras at Negros. Tulad ng ibang higanting proyekto ng gobyerno, kabilang din ito sa mga project na nasa Bilbil program ng Administrasyon Duterte. Pero di tulad ng ibang proyekto, tila napakabagal ang usad nito at hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin itong pinag-aaralan. Isa sa mga dahilan kung bakit ganun na lang kadismaya si Senate Majority Franklin Drilon. Ayon kay Drilon, ang mahigit 32 kilometers na tulay ay isa sa mga pangarap ng taga Region 6. Ang pagkonekta ng tatlong naglalakihan isla sa Western Visayas ay kinakailangan para mas mapabilis pa ang pagbiyahe ng mga produkto.
na isa magiging dahilan ng pag-asinso sa buong lungsod. Dagdag pa niya, patuloy siyang gagawa ng hakbang para maipakita sa mga magbabatas ang kahalagahan ng nasabing mga tulay. Base sa pinakahuling update sa proyekto, hindi di pupunduhan ng China ang paggawa ng tulay. At sa ngayon, nagkikipag-usap naman ang ating gobyerno sa gobyerno ng South Korea. 1. Panghuli natin sa listahan ay ang Cavite-Bataan Interlink Bridge. Ang tulay na magpapabilis sa biyahe mula sa probinsya ng Central Luzon at Southern Tagalog Region. Alam naman natin kung gaano kalala ang traffic sa buong Metro Manila. Bagamat may mga naglalakihang expressway, dito hindi naman ito makayanan sa bilis na paglaki ng bilang ng mga sasakyan. Isa sa mga dahilan kung bakit apektado ang paglago ng ating ekonomiya ang biyahe mga magmumula sa norte papuntang south at Pirsa na walang ibang choice kundi dumaan sa matraffic na lungsod ng Metro Manila. Problema masusolusyonan sana kung magkakaroon ng daanan na hindi nadadaan pa sa sentro ng Metro Manila. Kaya naman naisip ng solusyon ng pamahalaan na gumawa ng daanan direktang kukonekta sa probinsya ng Cavite at Bataan. Mga probinsyang hindi pa gaanong siksikan pagdating sa mga sasakyan at probinsyang marami pang pwedeng pagtayuan ng mga bagong daanan. Sa habang aabot mahigit 32 km, tatabi rin ng tulay na ito ang katubigan sa na Manila Bay mula sa Marabilis, Bataan hanggang sa Naid, Cavite. Pambihirang proyekto na nangangailangan na masusing pag-aaral, kaya naman naglaan ng pundo ang ating gobyerno para pag-aralan ang magiging disenyo ng proyekto. Sa halagang aabot ng mahigit 3 billion pesos, bahaging gagawin ng disenyo ang pagkakaroon ng dalawang navigation inches. Ang North Channel Bridge na may habang 400 meters at ang South Channel Bridge na aabot naman ng 900 meters. Balibandiang kasama rin dito ang pagdisenyo ng kilo-kilometro via na magsisilbing expressway papunta sa mga nasabing tulay. Sa kasalukuyan ay opisyal na sinmulan ang Basic Engineer Design para sa gagawing proyekto at inaasahan magtatagal ito ng 15 buwan. Ang susunod na pinakamalaki at pinakamahaba economic na bridge ng Pilipinas ay magsisilbing pinakamabilis na rutang dadaanan ng ating mga kababayan. Na araw-araw nilalakbay ang Central Luzon at Southern Tagalog Region. Sa ngayon kasi, inaabot ng 5 oras ang biyahe simula sa nasabing probinsya at inaasahan na magiging 20 to 30 minutes na lamang sa bilis ng 60 km per hour pag nagawa na ang higanting proyektong ito. So yan nga po, nakita po natin ang 5 magiging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Yan ang mga naglalakihang mga proyekto na may papamana natin sa mga susunod na mga henerasyon. Dito na po nagtatapos ang ating mga dambuhalang 5 proyekto na ikaganda at ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw, idol, anong masasabi mo sa mga dambuhalang project ng ating bansang Pilipinas? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!